Okay, Montero, ano to? Anong 2013. model? 2013. 2013. Nagpapalit ka ng timing belt, hindi sa amin ha? Hindi, hindi. Oo. Ano nangyari? Bakit mo pinapalitan ng timing belt? Dahil June na ba? Umingay. Umingay siya. Oo. Ayan yung naririnig natin, yung tak 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 Hindi, ito, tak. belt, parang belt. Parang belt. Ah, Okay. Tapos nung nagpapalit ka ng belt, ano nangyari? umingay yung makina. Lalong umingay. Oo. Ayan yung tak 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 Ayan. tak maririnig natin. Baka naman nagkataon lang, coincidence lang. Hindi ko pa alam. Coincident lang, no? Hindi ko pa alam Okay. kasi Tapos dito, nag-read ako, yung inhibitor switch, may problema siya sa transmission. O mga minor ano lang naman yon issues. Kaya lang, low power, ang sabi mo. Hindi ka maka-overtake. nahirapan. Nahirapan ka mag-overtake. Opo. Sige. Walang ma-read sa engine na trouble codes, DTCs, walang ma-read. Ngayon, itinry ko siyang i-read na mismo dito sa data stream. Dito sa data stream, merong isang matinding pula dito. Oo. Ito po yung may nakita po tayo, high pressure pump, learned value, pulang-pula po 30. So ito, high pressure pump sa sa diesel, sa injection yan. So kung meron kang issue na ganito na pulang-pula yan, 30, ang kanyang standard range ay negative 70 to 20, nandun ka sa 30, lampas ka ng 10. Doon sa standard learned values. Tapos yung iyong injector number 1, ito po ang nangyayari, ayan. Ang injector number 1 ay pumupula din, merong nagne-negative 3 siya, pula siya. So meaning, may issue ka sa injector number 1. Opo. Yung naririnig natin na yan na tak 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 tak. Malamang yun yung injector number 1 na to. Ngayon, possible din, kaya ngayon nagkakaroon din ng issue itong pump mo ay dahil din sa issue ng injector number 1. Kasi ito namang high pressure pump, papunta naman yan doon sa injector, saka sa common rail. Cylinder injector 1, flow correction. So, nagne-negative 0.03 siya. Yung tok 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 na yan, pag nire-revolusyon, meron pa rin. Mukhang ninenervyos ako Akala ko mawawala nung nirevolusyon ko. Pero meron pa rin. No? Sige nga sir, doon ka. Total may mic ka. I-revolution ko para marinig sa microphone mo. Re-revolution ko Sige. Pare, ninenervyos ako sa tunog nito. Katok to Kahit i-revolution mo, maingay. Katok to, sir. Ano kaya yun, sir? Sa engine yan. Engine yan po. Oo, katok Ano yan. Hindi yan tensioner, hindi yan bearing. Katok yan, no? Alric, halika nga dito. Paki-revolution mo nga. Hindi ito fuel na, katok to. Ano lang, dahan-dahan lang. Huwag na. Katok yan, sir. Ano po yung mga dyan? Everything rat. Kailangan. Titignan natin yan. Kailangan mabuksan yan. Patay mo na, patay mo na. Baka ma-damage. Mabul pa. Mabul pa Oo. So yun sir, yung mga pinag-usapan natin kanina, doon sa injectors, meron kang issue, pero katok yung tunog na yun. Ano ba mga pinagbubuksan nila dito sa huling pinagpagawaan mo? Itong timing belt, saka itong Oo. EGR na. So hindi nila Tapos binuksan mga- yung ibabaw. Hindi na. Pag sa makina, ito lang. Pero bago yung Beta Gray, kailan ka huling nagpagawa, Ay, sir? hindi po. Second hand ko. Second hand Oo. ko po yan nakan. Second hand. Ayan, Hindi, nung kan na to, nung kinon up, Oo. yung Nag-angat sila. Oo, inangat lang. Kasi dahil dun sa ingay din.
Pero hindi nila Dahil dun sa ingay na yon. Oo. Hindi ba nila na, katok na yon? Hindi nila sinabi. Oo, katok na yun Kasi eh. kinuwan lang eh. Yung, tag na to, yung gumagana. Katok na yun eh. Ngayon, kailangan talaga ma-open natin yan para malaman natin kung piston slap yon or connecting rod doon sa bearing, kailangan mabuksan. Oo. Ngayon, habang binubuksan naman yan, kung halimbawa sinuwerte ka, meron tayong nakitang kakaiba dito pa lang sa ibabaw, o hindi tayo magje-general overhaul. Pero yung naririnig natin tunog, piston slap or yung problema doon sa connecting rod, doon sa piston pin, Oo. yun yung tunog yun na naririnig natin eh. Kaya siguro nag-e-error din yung iyong cylinder number 1, nandoon yung problema. Nagkaroon na ng loose compression doon. Ganun kasi, pagka nag-loose compression doon, humahabol eh. Yung injection feedback, hinahabulan niya yun eh. Opo. Para pumantay siya eh. Oh. Dadagdagan niya yun ng additional na diesel para yung kanyang compression pumantay doon sa 3. Okay. Kaso hindi niya na talaga kayang pantayan. Kaya yung read natin doon sa injection 1, palaging nakapula. Oo. May problema na talaga yung engine mo. Ang solusyon lang dyan, kailangan muna natin magbukas ng makina para malaman. Hindi yun sa sa timing belt, hindi rin yun sa Hindi. tensioner. Sige. Yan. So pag-iisipan mo muna sir bago ka umuwi. Kung ipapagawa mo, kung pabubuksan mo, Hindi. medyo magastos lang. Mga magkano kaya? Oo. Yun Nandun, meron kaming ino-overhaul doon. Mamaya, i-explain sa iyo kung ano. Ang maganda dyan, maangat muna yung cylinder head para makita natin. Mga kapatid, naka-face mask ako kasi itetest ko po itong bago nating laruan. At meron kasi akong ginagawa dito na isang Chevrolet na may problema yung kanyang mga injectors. So para makasigurado tayo kung tayo magpapalit ng injectors, kailangan matesting muna rin natin kung talagang ito ba ay talagang dapat ng palitan or baka meron pang ibang issues. So ito ay bagong dating lang. Yung isang ginamit ko nung nakaraan ay nandun sa baba, sa kainta. Kaya ito ngayon ang ipantetest natin. Okay, dapat lang syempre yung safety pa rin. Naka-face mask tayo. At since ako naman ay nakasalamin, sigurado na mga wala nang tatalsik sa mata ko. Kasi po, mamaya makikita nyo na kapag ito inaalis ko, ay pwedeng tumalsik sa mata ko or sa bibig ko itong brake cleaner na gagamitin nating pan-testing. Ito po ay Aeropack, produkto pa rin po ito ng Grand Toro Oro. Okay, titingnan natin ngayon kung maganda ang buga nitong injectors. Anyway, ito mga kapatid, ganito nga po pala yan. So ito po yung injector natin. Ito naman yung part nitong ating bagong laruan. Ito yung ilalagay natin dito sa brake cleaner. Mayroong pressure, yung labas ng nito, ng gas nito. At dito nga natin to ilalagay, sasaksak yung injectors. So kailangan mahigpit din yung hawak natin dahil kapag ito ay may pressure na, pwede niyang itulak tong injector. So ito naman yung power supply na manggagaling dito, no, yung trigger. Ito ngayon yung magti-trigger itong ating bagong aparato. Okay, test ko ngayon. Itong unang injector, ayan, ready na to. Tapos pipindutin ko tong pulse. Okay, working siya. Palit ngayon tayo. Bibilisan lang natin para po hindi masyadong humaba yung ating vlog. Ayan. Okay, yung susunod. May video naman tayo kaya babalikan ko na lang yung video kung alin talaga yung okay at may problemang injector. Ito naman po susunod. Ay, nakita nyo oh. Okay. Isa naman. Yung unang labas niya, iba, Iba yung buga niya. Baka ngayon na gulat yung ating injector, baka pag tinesting ko ulit ito doon sa Chevrolet po na yon ay maging okay na. Kasi ito po ay para na rin nating nililinis yung injector sa pamamagitan po nito. Ayan na po, ready. Ba't ganun Yung unang buga niya, iba yung Mukhang may dumi, Okay, try pa natin ulit. Okay, next. Isa na lang, Naka, na ba tayo? Okay, ito na. Pang-apat na ba to? O pangatlo pa lang? Pang-apat na.
Okay. Oop! Bitawan ko kasi. O, yan po Nabitawan kasi natin. Kaya dapat may mahigpit yung hawak natin. Okay. Yan Okay, gawin nating mahaba yung pulse. Ito po yon. Kita niyo po, no? Okay. Balikan ko lang ulit. Itong isa, doon sa ganong klase ng pulse. Mahirap din talaga maging mekaniko, mga kapatid, no? Kasi yung trabaho na to, kailangan magaling din ng mata mo. Kasi kung hindi mo makikita yung buga na yan, na doon pala nagkakaroon ng problema, hindi mo maaayos yung problema ng injectors. Ayan. Okay. Whew. Okay, yun na muna mga kapatid. So far, doon sa ginawa nating pagtitesting, okay pa itong 4 na injectors na to. Ipababalik ko to doon sa engine at malalaman natin kasi kung mahina ang ibinubuga ng injectors, pagdating doon sa engine, baka ang may problema ay yung ating fuel pump. Since ito malakas to, yung pressure na ibinubuga niyan, baka yung fuel pump na nandoon po sa tangke ay mahina na kapag dumarating dito sa injectors. Kasi ito po ay port injectors. Hindi ito katulad nung mga injectors po ng mga diesel engine. At dahil po dyan mga kapatid, meron po akong sasagutin na isang comment po ng subscriber ni Autorans na ang itinatanong nga po niya ay ito. Ang sabi po niya, mula po kay Muammar Saidaman, sana po magkaroon kayo ng vlog about sa 6 blades transfer pump na nilalagay sa Isuzu Crosswind. Isama nyo na po ang pagpalit ng plunger, rotor head ng injection pump ng Highlander para daw bumilis ang Crosswind TY. Okay, bago ko po kayo pagpaliwanagan tungkol dyan sa 6-slotted na injection pump or 6 blades na injection pump, bibigyan ko muna po kayo ng kaunting paliwanag tungkol po doon sa tinatawag nating air and fuel mixture po ng mga diesel engine. Stoichiometric ratio ng mga diesel engine. Mga kapatid, ang ratio po ng diesel engine ay kakaiba sa mga gasoline engine. Ang diesel engine po ay mayroong 14.5:1 na ratio up to 14.6:1 na ratio. Ano ibig sabihin nun? 14.5 kilogram ng hangin to 1 kilogram ng diesel. Ang diesel engine po ay tumatakbo doon sa lean burn principle. Pag sinabing lean, yung kakaunti, yung fuel at marami yung hangin. Pag sinabi namang rich, mas marami yung fuel, kakaunti yung hangin. Kasi po ang mga diesel engine mga kapatid, wala naman yung throttle na katulad sa mga gasoline engine na kinukontrol yung pasok ng hangin sa pamamagitan ng throttle valve na yon para pumasok doon sa ating combustion chamber. Sa diesel engine, kung malakas ang turbo mo, kung gaano karami yung boost na ipapasok niyan, tulad nga nung sinabi ko sa inyo, 18:1 na ratio, 18 kilogram ng hangin, 1 kilogram ng diesel lang. Lean yun kasi sobrang dami ng hangin na papasok. At dahil doon, nagiging hindi rin siya mausok. Ngayon, kung naka-turbocharge ka nga mga kapatid, papasok yung sobrang dami ng diesel na yan. At kapag ka ngayon ikaw ay nagparami rin ng buga ng diesel sa inyong injectors, iyan ay lumalakas ang power ng mga makina. At yan nga po yung tinatawag na remap. Yung mga naka-turbocharge na engine tulad si Kuya Leomar Diamante na nandiyan po sa Cavite, yung taga-remap po ni Autorans, kapag nagre-remap po sila doon, yung boost po ng turbo, iyon na yun. Pero ang ina-adjust po nila doon, yung bigay ng mga injectors ng diesel. Tinatagalan po nila yung pagbubuga, meron kasing oras yan eh. Tatagalan niya yung buga. No? Mas mahaba yung buga, kaya mas maraming diesel. Hindi ito katulad doon sa injection pump na pwede mong i-adjust, ilarga, or sakalin yung iyong injection pump. Sa mga nire-remap po kasi, yung injectors mo mismo, dahil yan ay electronic,
pwedeng patagalin yung buga na naka-open yung injectors, kaya magbubuga siya ng maraming diesel. Ngayon, dahil sa nakaabang na yung napakarami ng hangin na bigay ng turbo, lumalakas talaga ang engine mo. Pero sa mga naturally aspirated na engine, no, kung wala yung turbo, kahit na habaan mo yung buga ng injectors, na wala ka namang turbo, hindi siya masasabing nag-remap ka ng iyong mga injectors. Kaya sa diesel engine po, kahit gaano kadami ng ipapasok mong diesel, ilalarga mo ang injectors mo, kung wala ka namang malakas na hangin na papasok or mas maraming hangin na papasok, hindi mo rin mabe-benefits yung ibinigay mong sobrang dami ng diesel. Kaya nga, itong mga crosswind, itong mga Highlander, nagiging mausok sila, lalong-lalo na yung mga unang modelo na walang turbo. So, ibig sabihin, ang diesel, dahil nandun siya sa lean burn principle, talagang kakaunti yung diesel, marami yung hangin. Kapag inilarga mo ngayon ang iyong injection pump, makakaramdam ka talaga ng kaunting dagdag na power. Ginagawa naman namin yan dito sa mga crosswind dito eh. Kapag gusto talaga nung may-ari na dagdagan siya ng power, naglalarga ako ng kaunting-kaunti lang, dahil kapag napasobra ka dyan, magiging mausok ang iyong tambucho at lalakas ka rin sa diesel. Ngayon, eto na po ang sagot ko dito kay Muammar Saidamin. Kasi ang sabi niya, magiging malakas daw po ba yung mga crosswind na yan kung magpapalit ng 6-slotted na injection pump. Sa totoo lang, magdadagdag ng lakas yun. Pero siyempre, magdadagdag din yun ng konsumo sa diesel. Dahil tulad nga nung sinabi ko, para lumakas ang isang diesel engine, kailangan maging rich yung kanyang mixtures. Kailangan mag-match din yung hangin na papasok doon sa ating combustion chamber. Kaya yung mga Highlander na mga nauna, Highlander crosswind, walang mga turbo yon. Kapag nagkamali ka ng pihit doon sa injection pump niyan, naglarga ka, nagiging mausok na siya. Kaya nga po ang ginawa din ng Isuzu dyan, para maiwasan yung mga mauusok na unang modelo ng crosswind na Highlander, yung walang turbo, yung mga naturally aspirated na engine, naglagay sila ngayon ng turbo dito sa mga crosswind na huling modelo. Kasi phase out na po itong mga crosswind na to, hindi na gumagawa ang Isuzu niyan eh. So yung mga 2009 yata or 2008 na mga crosswind, nilagyan na yan ng turbo at EGR. Pero yung mga unang modelo ng crosswind na naka-automatic, lahat po yan naka-turbo. Basta automatic na crosswind. Ngayon, nilagay yung turbo na yon para maiwasan yung usok. Kasi nga po, talagang itong mga Isuzu na yan, yung mga crosswind na yan, nung araw, paglabas pa lang sa kasa niyan, pinapara na yan ng ASBU. Kasi nga mausok po. Dahil nga po, doon sa lumalarga, dumarami yung diesel na pumapasok sa combustion chamber, kulang naman sa hangin dahil nga naturally aspirated. So ang ginawa doon, nilagyan ngayon nila yan ng turbo para makapagdagdag ng hangin na papasok sa combustion chamber. Pero gaano ba kalakas yung turbo na inilagay diyan po sa mga crosswind na yan? Mga kapatid, yan po ay naka 10 PSI lang na turbo. At yung PSI na yon, yung pressure na yon, ay sapat lang yon, ay hindi naman siya masyadong maging mausok at magdagdag din po yun ng power. Kung kulang talaga yung hangin, yung boost mo, kahit na anong dami ang ilalagay mong diesel, makakapagdagdag ng konting power, pero magiging mausok ka. Dahil nga kulang naman yung hangin na papasok, kung maliit din ang turbo mo. Kaya doon sa tanong po ni Muammar Saidamin, kung lalakas ba ang crosswind kapag ka naglagay ng 6-slotted na injection pump, magkakaroon ng kaunting dagdag na lakas yan. Pero dapat, kung gusto mo talagang may benefits ka nung 6-slotted na injection pump na yan, yung 6 blades na injection pump na yan, magpalit ka rin ng turbo. Para talagang maramdaman mo yung lakas, kung mangangarera ka dyan sa crosswind mo, maramdaman mo yung lakas na yon. Pero kung hindi ka magpapalit ng turbo, kaunting-kaunti lang din ang mabe-benefits mo dyan sa 6-slotted na injection pump. At kung magkakamali ka pa ng pihit doon sa paglalarga dyan, magiging mas mausok yan, mas maitim yan ang usok na lalabas dyan. Sana po nasagot ko yung tanong ni Muammar Saidamin. Oo, lalakas yan, pero siyempre, lalakas ka rin sa konsumo sa diesel. Pangalawa, magkakagastos ka rin ng malaki dahil magpapalit ka nga nung injection pump na yan, papalitan mo yung laman loob. At eto na, kapag napara ka ni ASBU at inapakan ng todo ang silinyador mo, itinutulak nila ng todo dahil sa malakas ang bigay ng injection pump mo,
pwedeng umusok ng maitim na maitim yan. At ayan, lagot ka sa ASBO. Kasi po, yung mga crosswind na yan, sabi ko nga sa inyo, mahina ang turbo niyan. Kung malakas ang injection pump mo, naku po, lagot ka sa ASBO. Kaya, kung ikaw ay maglalagay ng ganyang injection pump, mag-upgrade ka rin po ng iyong turbo. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy po na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe naman po at kung pwede po sana, pakilikes po ang aking mga videos. Pakipindot na rin po yung notification bell at sana po pakishare nyo rin ang mga videos ko po na ito. Maraming salamat sa inyo. Sa susunod po ay babasa pa po ako ng mas maraming mga comments at isa-shoutout ko po kayong lahat na nagko-comments po sa aking mga vlogs. Magandang gabi po sa inyong lahat.